Matapos ang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene, nagtatanong ang mga mababata sa Kamara kung bakit hindi kasama rito ang diesel. Ang detalye sa report ni Gav Villegas. Hindi nagustuhan ni House Committee on Transportation Chairperson Franz Pumaren ang tila pagiging hindi handa ng mga kinatawan ng LTFRB sa pagharap sa Joint Committee hearing ng Legislative Energy Action Development o LEAD. Ilan bang bibigyan ng fuel subsidy? You know, this is quite insulting. Magpapadala ng isang agency ni hindi alam yung simpleng, alam na ng pinag-uusapan natin dito kung anong topic. Ni wala tayong idea kung ilan yung makikinabang dyan. Mr. Chair, baka pwede na po natin i-dismiss itong mga kinatawan ng LTFRB kung hindi masagot yung very basic question. Sa ilalim ng Service Contracting Program, babayaran ng 30 hanggang 100 piso kada kilometro ang mga public utility vehicle drivers kung saan mahigit 47,000 mga tsuper ng jeep ang makikinabang sa programa, habang makatatanggap naman ng 20% diskwento ang mga commuter. Pero ipinahayag ni Pumaren ang kanyang pag-aalala sa sapilitang paglalagay ng GPS sa mga PUV sa ilalim ng Service Contracting Program ng pamahalaan. Tinatayang aabot sa 500 piso kada buwan ang gasto sa GPS, halagang maaring magpabigat pa sa pasanin ng mga tsuper. Dagdag pa niya, may mas murang alternatibo na isang beses lang babayaran na makatutulong para mabawasan ang gastos ng mga operator. Binigyan din ng Transportation Committee Chair na kailangan na may malinaw na sistema para maiwasan ang posibleng pag-abuso sa mga subsidiya ng pamahalaan. Yung mga ibang operators hindi dinideclare sa pasahero eh. So ano ibig sabihin niyan? We don't even have any idea how to make sure na hindi magkakaroon ng ganyang problema. Nilinaw naman ni LTFRB Chief Legal Paul Austria na hindi mandatory ang paglalagay ng GPS at may ibibigay namang QR code para sa monitoring ng pasada. Right now po, hindi na po mandatory ang GPS for SCP, and as regards other options, may mga magbabantay na po ng ikot ng mga from LTFRB personnels. Sa QR code po kasi kailangan ho namin mag-hire ng transport inspector from point A to point B. Tapos yun po yung i-report sa office ng LTFRB. So yung QR code naman ngayon na sinasabi nyo na i-distribute sa 47,000. Yes, Mr. Chair. 47,000? Sigurado ka? Ganon kabilis? Kanina lang yung na-decide na pwede na ulit ang QR code na pa-distribute yung 47,000. Panawagan ni Pumaren sa ahensya na muling suriin ang polisiya at humanap ng mas praktikal at makatarungang solusyon para sa mga tsuper at operator. Samantala, iniulat naman ni Representative Brian Poe ang reduction ng komisyon ng ilang mga kumpanya ng ride-hailing apps para mabawasan ang bigat ng pasanin ng mga rider sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.